Aral ng buhay, Tay Alfred. Ano po yung sa tingin yung pwede nyo ma-share sa aming kabataan? Aral ng buhay. Unang-una, huwag kayo habang malalakas pang magulang nyo, mag-aral kayo, magsumikap kayo. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na habang buhay pagsisisihan nyo. At sumunod kayo sa magulang. At huwag kayong gagawa ng isang bagay na makakasakit sa damdamin ng magulang nyo. At pag sumikapan nyo makapagtapos ng pag-aaral at sa ganun, hindi mo nyo man masuklian yung hirap ng magulang nyo, kayo rin ang tatamasa habang buhay. Lalo na pag nagkaroon kayo ng pamilya. Yun, dasal lang lagi. Yun lang ang tanging natin kakapitan. Sa tingin nyo, Tay, himala po yung nangyari sa inyo? Pwedeng masabing himala. Kasi unang-una, sabi nga sa inyo, ako na yung mawawala. Oo nga po eh. Pero bakit naunahan pa ako ng asawa ko? Kumbaga sana para lang akong sinagip ng asawa ko sa isang kumunoy. Parang inangat niya ako. Siya naman yung nilaglag. Na kahit anong atang ko sa kanya, hindi niya na kayang umahon pa. Yeah. Gaano kalaking tulong yung paghinto po niya sa pag-aaral? Abay, napakalaki po kasi unang-una nung huminto siya, yung trabaho ko tungkulin ko pagiging ama sa mga anak ko, siya ang pumuno. So yung sinasahod niya, ang kagandahan dito sa anak kong to, lahat ng pera niya sinasahod, dahil na lang sabihin mo kapraso na lang yung mapunta sa kanya, may bigay lang sa mama niya para mapambili ko ng mga gamot-gamot. Kasi nga wala kang tumutulong sa amin, hindi kami bilang mag-asawa. Tapos biruin mo, babayaran namin ang bills namin, bahay, tubig, kuryente, pag-aaral pa ng mga bata, mga pangangailangan namin sa araw-araw na pagkain. So napakalaking bagay nung si Andrew ang nagtrabaho, kahit papaano, malaking tulong sa akin, sa aming mag-asawa. Kaso nga sa hindi inaasahang pagkakataon, biglaan nung ako naman yung nakalakad, ang asawa ko naman yung nawala. Yun ang nakakalungkot. Papa mo! Kumusta po? Bless po. Guwapo ko ako. Lakas mo eh. Si Kuya Andrew? Andrew ba? At yung nagkaroon kami ng konting kwentuhan na pag-alaman ko po na huminto po siya sa pag-aaral para makatulong po sa kanyang tatay. Na ano lang ako doon. Tapos may tindahan po pala sila. Tapos ano sila, 12 magkakapatid daw. Kaya sabi ko, sige, kumustahin ko kayo. Pwedeng makamusta. Uy, magano kayo ha, nakaubad sila. Sige, okay na po. Ganyan po yung paninda nila. Kala, shampoo, Milo. Magkano yung Milo ngayon, Andrew? 13 po. 13? Tapos itong ganito, magkano? 30 po. 30? Tuna? Magkano pa ito na? 38 po. 38. Lucky, 7. Lucky 7? Lucky 7? 30 po. Hindi ka ba nagtitinda? Anong Wala po dito eh. Oo nga naman, nandito eh. Kasi sa construction siya. Pangalan papa mo? Po, Alfredo po. Tay Alfred, lagyan ko kayong mic. Okay lang po ba? Okay lang po. Kasi pawisin ako eh. Okay lang. Pwede ba mag-ventilador? Sige. Number 1 po, parang hindi Ayan, masyadong maingay. Ayun po. Nasa po lahat ng manok niyo, Tay Alfred? Ay, yung tatlo po kasi nag-asawa na eh. So ito po yung ina ba siya? Pang-siyam. Pangatlo. Pakilala ko nga, ito Opo, si Angel. Angel. Opo. Ito po yung pangatlo. Opo. Nasaan po yung... Yung panganay ko nasa Puluntamo. Tapos yung isa naman kahapon nandito galing ng Ipodam, doon siya nakapag-asawa eh. Ito yung bunso.
Yung mama nila namatay last year. Sa edad na 40. Ano po kinamatay tayo? Nag-umpisa lang siya sa uric acid. Pero ako ang naka-line up na mamatay talaga. Kung ano mga cellphone ko, as in ako yung naratay ng isang taon. Tapos, kaya siya napilitan na huminto. Kasi nga, ako nga lang kasi yung, naghahanap buhay sa pamilya. Nung ako'y maratay, parang gumuho yung mundo ng pamilya ko. Kasi nga, unang-una, sino na ang magtataguyod? Siyempre ako lang. Ikaw mo ako'y nagkasakit. As in, naging bedridden ako. Nabasagan ako. Nagkabukol ako sa spine. Then, nagkaroon ako ng fracture sa spine. Nagkaroon ako bukol sa baga, tapos nagkaroon ako ng fracture nga sa spine. Kaya antimano, nahiga ako. Nahiga ako ng 11 months. Nung nakapaglalakad-lakad na ako, yung asawa ko naman yung nagkaroon ng sakit. Sabi ko, kahit di ko pa kaya maghanap buhay, maghahanap buhay ako para ako makatulong na ako muli. Kasi nga hindi nga kaya ng isang tao lang naghahanap buhay. Na kasi unang-una, marami kami. Yan, ito yung na-start ako na unti-unti akong inuupos. Yan. Unti-unti akong inuupos niyan. Talagang... Si Andrew pala itong umakakay sa inyo, Opo. Tsaka yung isang anak kong sumunod kay Andrew. Talagang as in na totally busted yung katawan ko. Naalalayan lang ako. Tapos... Pwede naman i-send ni Kuya Joshua sa akin. Tapos yung... Talagang pag inaapak mo yung paa mo, talagang wala nang laban. Dahil pala sa spine yun. Sa spine. So dapat ako, ma-operahan dapat ako 204,000. Nakakuha ako ng 100,000 worth of guaranteed letter kay Tatakarding Silverio. So kaso hindi naman natuloy yung operasyon ko kasi nga nung unti-unti akong nakalalakad, inano ko na. Tinigil ko na yung operasyon kasi baka mamaya, imbis na nakakalakad na ako, lalo akong matuluyan na hindi na makapaglakad. So, ayun, kumbaga sa tulong ng anak ko, tulong ng asawa ko, mga anak ko, yun, unti-unti kung walang gamutan na nangyari sa akin. Ayan ako. Naging butot balat ako. Naging butot balat ako niyan. Anong cause po lahat nung niyo to? Ang nga sa akin yung unang-una, bukol nga sa baga. Tapos, fracture sa aking spine. Kaya hindi ako... Ano nga pong cause nun? Bakit niyo na? Hindi, kasi minsan kasi akong humina yung trabaho ko bilang isang manggagawa. Yeah. Ngayon, umextra ako sa buhatan ng feeds. Ngayon, siyempre sa edad ko, kumbaga sa tayo pag tumatanda tayo, talaga nagkakaroon tayo ng depresya ka doon. Napiersa ako. So, ayun, yun pa ako. Yan, unti-unti na ako nakaka-recover niyan. Nakakaupo-upo na ako niyan. So, kumbaga sa unti-unti, pero walang gamutan nangyari sa akin. So, yun, si Andrew, napilitan siya, tsaka yung panganay kong lalaki, napilitan silang mag-stop sa pag-aaral. Kasi nga, paano sila mag-aaral? Yung asawa ko, ito lang naman ang hindi ko naman siya na mag-asama kami ng asawa ko, hindi naman talaga pinaghahanap buhay yan. Talagang asin ako lang. Kung ano yung tagal namin ng asawa ko sa pagsasama namin, yun din yung tagal namin ng nangungupahan. So, dumami yung anak ko, nakapag-aral yung mga anak ko, shoulder namin mag-asawa, sa pagtutulungan namin mag-asawa. Nang wala kaming magulang, wala kaming mga kapatid, na mahihingahan sa oras ng aming pangangailangan. Kundi talagang sabi nga sa mga anak ko, sa asawa ko, pag maikli ang kumot, matuto tayo mamaluktot. Yeah. So, yung nawa ng Diyos sa 24 years namin pagsasama ng asawa ko.
Yun, maga natukso yung tatlong panganay kong babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapag-asawa sila ng wala pa sa tamang edad. Yung asawa ko nung namatay na. In the age of 40. So ito yung pinaka-bunso ko. 5 years siya nung iniwanan siya ng mama niya. Kayo, Tay Alfred, ilang taon na po kayo? 48, going to 49. Bali, ilang taon na pong iniwan kayo? Last year lang po eh. Wala pa pong 7 months. 7 months pa lang. Gaano kalaking tulong yung paghinto po niya sa pag-aaral? Abay, napakalaki po kasi unang-una nung huminto siya, yung trabaho ko tungkulin ko pagiging ama sa mga anak ko, siya ang pumuno. So yung sinasahod niya, ang kagandahan dito sa anak kong to, lahat ng pera niya sinasahod, dahil na lang sabihin mo kapraso na lang mapunta sa kanya, may bigay lang sa mama niya para mapambili ko ng mga gamot-gamot. Kasi nga wala kang tumutulong sa amin, kundi kami lang mag-asawa. Tapos biruin mo, babayaran namin ang bills namin, bahay, tubig, kuryente, pag-aaral pa ng mga bata, mga pangangailangan namin sa araw-araw na pagkain. So napakalaking bagay nung si Andrew ang nagtrabaho, kahit papano, malaking tulong sa akin, sa aming mag-asawa. Kaso nga lang, hindi inaasahang pagkakataon, biglaan nung ako naman yung nakalakad, ang asawa ko naman yung nawala. Yun ang nakakalungkot. Baga sana kung kailan nakaka-recover na ako, siya naman ang pagkawala niya. Pero ngayon, Tay, kumusta yung kalusugan niyo? Totally ako, hindi naman ako, hindi pa naman totally recovered ako. Kasi may nararamdaman pa ako sa katawan ko. Yun nga po ang sabi niya. Kaya hindi ako pwedeng maghanap buhay na bubuhat na mabibigat. Kaya lagi ako pag maalis ako, naghanap buhay ako. May kasama na akong isa, yung mas bata sa kanya. Tapos nakwento po sa akin, nagkano po kayo yung gumagawa na... Opo, yun po ang trabaho ko po. Yun po ang bumuhay sa kanila. Ano yung sabi mo? Mga electric. Mga washing, mga gano'n. Gaano kayo kagaling sa paggawa ng mga electric? Hindi ko po masasabing magaling, pero ako po'y marunong. Kasi once na sinabi mong kayo'y magaling, parang sinabi nyo na kayo'y perfectong tao. Diba po? Marami pong tumuturing sa akin at marami rin nagsasabi sa akin na magaling ako. Wala pong ganun. Pag sinabi mo magaling ang isang tao, hindi po nababakyag yan. Kahit antigong manggagawa po yan, sumasablay yan. Kaya huwag mong ituturing ang sarili mo na magaling ka. Marunong ka, pero hindi ka magaling. Ganun po yan. Meron po kami ritong samahan dito. Samahan po namin dito, guardians. Kami po mga public servant. Pag may pangangailangan yung mga kapulisan dito, kami nakakatuwang ng mga pulis sa kanilang mga activity. Mga gano'n. Kahit nung sabi mo may nararamdaman ako, tuloy yung pagtulong ko sa kanila. Kasi isa ako sa nanunungkulan sa guardians. Yan po si Bukal Ayi po. Kasamahan po namin sa guardians yan. Si Bukal Ayi. Yan, malaking bagay po sa akin yan si Bukal Ayi nung ako yung nagpapacheck up. Pupunta ako sa kanila sa San Miguel. Ihatid ako ng ospital hanggang sa pag-uwi ko, ihatid ako rito. Ganun kagaling yan si Bukal Ayi. Nang walang, kahit nabigyan mo ng panigarilyo, pera yung driver niya, hindi ko kunin yun. Mantalang sumakay ka ng ambulansya, bigyan mo ng 500, galit pa sa'yo. Yan, kahit anong bigay mo yan, ayaw tanggapin. Kaya napakabuti. Kaya talagang tinangkilik namin yan si Bukal Ayi. Kahit hindi na kamo kapatid namin sa Baligid yan, talagang serbisyo publiko. Talagang naramdaman namin. Mapunta po ako kay Kuya Andrew. Opo. Kumusta po siya bilang anak po niyo? Sabi, para sa akin po sa mga kapatid din niya. Okay naman po. Ang gusto ko nga lang po sa kanya, makakapagpatuloy ng pag-aaral kasi yan sa totoo lang, nung 4th year high school siya, huminto siya, hindi pa siya graduate. Pero nakagawa siya ng paraan para maka-graduate siya. Umiiyak yan, kinausap ng mama niya yan, tsaka ako kinausap siya, anak, hindi ko na kaya, at alam mo naman ako yung nakaratay, wala na akong tutulong. Sa ating iba, kundi tayo lang. Ayaw niyang huminto. Pero gumawa siya ng paraan, umiiyak siya. Habang nagtatrabaho siya, kung may cellphone siya, may contact pala siya teacher niya. So,
Ayun, nakapagpatuloy siya ng pag-aaral niya online. Kaya nakagraduate siya ng 4th year. Ngayon, nung mawala nga yung mama niya, sabi ko, ikaw, kaya ko na naman ako maghanap buhay. Kung gusto mo ako, kayong dalawa ng kuya mo, magpatuloy kayo ng pag-aaral. Kasi andyan na kayo eh. Subukan daw nila. Kuya Andrew, ba't ka naiyak? Kasi gusto niya kasi yung mag-aaral. Yun. Sabi ko nasa yan. Kaya ko na naman ka. Baka raw kasi yung kita ko kasi, oo, malakas. Kasi meron nga tayo tinatawag na hindi araw-araw Pasko. Para salita ko yun tayo, alam niya rin pala. Ayaw naman po kasi hindi ka ikaw kumikita, maging pabaya ka sa sarili mo. Ubos biyaya ka, tapos kinabukasan yung nga. Hindi ganun. Kailangan kung ano yung may titipid mo, tipid mo. Balik po ako doon. Ba't ka naiyak? Salita ka naman. Puro ayaw magsalita kahit doon. Pinipilit ko lang magsalita. Napaka mahihiyaan kasing bata nito. Kahit naman dito sa amin. Na talagang, kahit mga kapitbahay namin dito, tamang nakikipag-usap siya. Pero once na pagdating sa buhay ng pamilya, talagang napakababa ng luha. Ba't ka naiyak? Hindi ka makasagot. Magsalita ka. Binubugbog ka ba ng papa mo? Ano? Hindi ako. Naalala ko siguro siya. Hindi, bihira ako mamalo. Hindi ako na mamalo ng mga bata. More on discipline. Pero ang bait po niya, no? Minto para Opo. kayo. Kasi ramdam niya yung hirap ng aming pamilya na unang-una walang tumutulong na kamag-anak or whatever. Talagang kami lang mag-asawa ang tumaguyod sa kanila. Sabi nga sa inyo, kung gaano kami katagal nagsasama ng asawa ko, gaano kami katagal nangungupahan. So, diskarte lang sa buhay. Kaya sila dumami, hindi ko alam. Siguro, kaloob na lang ng Panginoon kasi meron nga iba na hindi nga nagkakanap kahit anong pilit. Kami, sinobrahan ng biyaya. Ilan taon mo ba kayo nang magsama ni nanay, tay? 25 ang asawa ko ng 17. Kaya pala. Kaya yung panganay ko ngayon, magto-23 na. Nasa Pulunta mo nakatira yun eh. So yun naman nag-asawa yun, parang mga 16 lang. Tapos sinundan ng 16 din. Nasa Garay naman yun, kahapon nga nandito. Yung tatlong babae po na panganay, sunod-sunod. Mula sa panganay, sumunod. Yung tatlo, may asawa na po. Tapos yung 8, yung Siyam. yung Siyam, nasa akin po. May matanda pa sa kanyang isa. Nasa labas na po. Anak ko yung mga picture natin dyan, yung family picture dyan. Kompleto ko doon. Kulang ng 2. Yan po yung panganay dito. Ito itong yung buntis kanina. Tapos yung wala ho din yung panganay. Ito yung kuyang lalaki. Tapos si Andrew, si Allen, saan si Allen? Wala na. Ayun si Allen. Si Andrew, si Allen, si Antonia, si Fiona, si Antonia, si Ashley, si Antonio, si April, si Calix. Bali yan, 10 sila dyan. Kumusta po yung may 12 anak kayo, Albert? Mahirap na masaya. Mahirap na masarap. Ang kasarapan doon, yung sabay-sabay kayong kumakain. Ang kahirapan na nga, kapag halimbawa nag-aaral na, sabay-sabay sila. Kasi ito, sino mo nag-aaral pa silang kompleto. 3 ang high school kong babae. Tapos, 6 yung elementary kong nag-aaral. So, doon pa lang, 9 na. Tapos, nagpapadedi pa ako ng 2. Opo. So, advance ko yung tanong, tay. Opo. Baka makabasa ko kasi kayo ng ang hirap na ng buhay. Nagpadami pang anak. Ba't di nag-family planning? Nag-family planning. So, hindi po umiral sa amin yung family planning dati. Na kasi, sabi nga, pag nag-aaway kayo mag-asawa, kinagabi, alam mo na, nagkakabati kayo. So, basta pag nagkaroon ka ng asawa, huwag kayong laging nag-aaway. Ayun, kasi kapag nag-aaway kayo, ayun, pagdating ng lalambingan na kayo.
Yun, madami. Kaya pala. Oo. Eh, kahit anong kasarapan na sa amin mag-asawa, kahit yung sabihin mo na nag-aaway kami, hindi namin pinapalipas yung magdamag na hindi kami nagkakasundo. Yun lang ang kainaman sa amin. At saka, yun, sa dami ngang hirap at pasakit na dinanas namin mag-asawa, eh yung asawa ko talagang hindi ako iniwanan hanggang sa huli. Hanggang sa naratay ako. Ako nga, matagal akong inalagaan na asawa ko, nasa 1 taon siya. Halos wala pa 1 buwan. Hindi ko man lang siya naalagaan na maayos. Bumigay na siya. Kaya nakakalimutan. Medyo nag-okay na ako kayo noon. Opo. Starting ako na pagaling. Tapos siya naman na nagkasakit. Nagkasakit, oo. Kaya nung ano siya sa... na-confine siya. Ako na nag-alaga sa kanya kahit na hirap pa akong maglakad. Sabi nga sa kanya, kahit ako magkadapa-dapa ako sa kalsada, kabibili ng mga gamot mo, kahit anong pascal sa akin ng doktor, gumaling ka lang, mapag-servisual lang kita, lahat ka akong gagawin ko. Maging okay lang. Kaso siguro, pinagadyanan ng Panginoon na hanggang doon na lang. Sabi nga sa Panginoon, eh kung pahihirapan niyo lang po yung asawa ko, marami na po akong hirap at pasakit ang inabot sa akin ng asawa ko. Kung kinakailangan pong nakunin niyo na po sa akin, kunin niyo na po. Sabi ko naman sa asawa ko, hindi kita give up. Ayoko lang makikita ka sa araw-araw na nasasaktan. Kung may pinagsisisihan po kayo ngayon, Tay Alfred, ano po yun? Siguro yung mga bagay na hindi na dapat ibinalik, tulad ng bisyo, yung patanakit, pag-iinom. Siguro, kung hindi ko siguro na ano yun, baka sakali buhay pa yung asawa ko. Ganun. Ano po sa tingin niyo yung mission na ano? Malaki. Siguro, kasi kung ako siguro ang kinuha, baka lalong ma-depress ang asawa ko. Hindi niya kayanin, maga niya rin iwanan yung mga bata para gano'n. Pero hindi naman kami tumalikod o tumaliwas sa mga anak namin. Mag-asana talagang kahit nga sa kahihirapan ng buhay, talagang ginagapang namin sila para lang makapag-aral sila at makapabuti. Ayaw nga namin sila na yung mapariwara. Kaya lahat ng ginagawa namin para sa kanila. Kaso nga lang, minsan, yung nga, sila yung mga anak ng babae. Hindi nila nakita yung hirap na magulang nila. Pero may mga anak ko, hinahatid sundo ko yan. Hahatid yan sa umaga, susunduin sa hapon. May pagkain sa umaga yan, kakain ng agahan, may baong pagkain, may baong pera, susunduin mo. Araw-araw yun, elementary at high school. So, kumbaga sana hindi nila inisip yung hirap ng magulang. So, bakit pa nila nagawa na mag-asawa ng umaga? Siyempre, may mga katanungan. Kasi nga lang, sila lang ang makasasagot ng kung bakit. Mabalik po ako ng konti. Doon sa pinakita niyong picture o video sa akin. Nga po. Sa tingin niyo ba no, yung pakiramdam niyo parang, sabi niyo nga kanina, parang kayo na Mamamatay doon. Ano yung mga ano yung sa tingin niyo parang nagbigay ng lakas sa inyo para lumaban, parang gano'n? Hindi, ganito po yun eh. Nung ako po ay naratay siguro within 2 months, ako'y sumusuko na sa buhay. Nagpapaalam na ako sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, sa asawa ko. Papaalam na ako sa kanila kasi mahirap yung maratay kasi unang-una. Stress. Yung video tayo, parang no? Stress sa isip ko. Na kumbaga sa inutil na ako, breadridden na eh. Hindi ko naman lubos maisip na aabot ako sa ganung punto. Sabi nga ng asawa ko, sa dami naming hirap na dinanas sa buhay, hindi naman tayo masamang tao. Bakit kailangan natin danasin yung mga ganitong bagay sa dami nating hirap? So yun nga po, yung when times na dumating sa punto na ako'y sumusuko na, sabi ko nga ganun, ayoko na. Hindi ko na kaya. Nandiyan yung mag-chat ako sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Kasi pinaglalaban nila ako. So, yun nga po, walang gamutan na nangyari po sa akin eh. Kasi kahit naman may gamutan ka, kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo, useless yun eh. Hindi ako dumating sa punto na ginamot o nakainom ng gamot man lang. Puro herbal lang pinainom sa akin ng asawa ko. Barley. Yung barley mumurahin lang ang tinanako. Hindi ako tinantanan ng asawa ko. Dati ang nabibiling barley ng asawa ko, 100, isang inom.
Pero iba pa rin talaga yung way ng pagmamahal ng pamilya mo. Sa totoo lang. Lalo-lalo na yung pag-aasikaso sa'yo ng asawa mo, yung anak mo na humalili sa yung obligasyon, at yung iba ko pang anak na aasahan na naghihilot ng mga paa ko, nagliligo sa akin. As in, nililiguan lang ako. Binubuhat lang ako ng mga anak ko. Kaya kumbaga sa ano, sinusuklian ko. Sabi ko, kahit na lang sabihin mo ako yung nagagamot, kung di ko rin tutulungan yung sarili ko, wala rin to kako. Tsaka yung unang-una yung dasal. Yun ang pinaka-the best way. Yan, as in, hindi gumagalaw yung mga daliri kong yan. Ngayon sabi ko sa anak ko, nag-aanap eh, anak, tingin mo kako, ayaw gumalaw na ng ano. Kahit na pasok ko sa isip ko na paggalawin siya, ayaw. Pinractice ko siya sa isip ko. Una ko napagalaw ito. Ito yung daliri ko. Napagalaw yan. Pero mahina lang. Mga 1 week, ito ng kaliwa. Hanggang sa isa na lang. Kumbaga sa ano eh, tutulungan mo nga yung sarili mo eh. Bukod nga sa tulong ng mga anak mo, pamilya mo, yung pagtawag sila. Siguro, ano na siguro yung mga medicine na herbal medicine. Siguro, ano lang yung siguro, pangatlo na siguro. Una yung pagdadasal, pangalawa yung pamilya, pangatlo yung herbal medicine, yun lang. Pero totally walang gamutan nangyari sa akin. Sa tingin nyo, kung wala ho yung mga, ano nyo, yung mga pamilya nyo, hindi ho nyo kakayanin nun? Ay, hindi, siyempre. Hindi. Siyempre, sa kanila ka lang naman humuhugot ng lakas. Ang pag-asa. Diba? How if, kung nawala ako, paano na sila? Tulad yan, iniwanan siya. Hindi pa siya nabibinyagan nun. Pero nung naka-recover na ako, pinabinyagan ko na siya. Ang galing yun. Talagang pinagsikapan yung lumaban para sa pamilya po. Siyempre po. Kahit yung tindahan ng asawa ko, malaking bagay ito. Nalulungkot ang asawa ko pag ganyan. Halimbawa nakita niya maraming butas. Nalulungkot yan, na-stress yan. Kaya ako pag kumikita ko, pinupuno ko talaga yan. Kaya ayoko siyang patayin. Kasi nga, naipangako ko nga sa asawa ko na kahit nawala ka na ako, pipilitin kong lamnan at lamnan yung tindahan yan. Hindi ko ako iwawala yan. Kaya sabi ko sa mga bata naman, huwag niyo naman kakong pabayaan yung tindahan. Aral ng buhay, Tay Alfred. Ano po yung sa tingin yung pwede nyo ma-share sa aming kabataan? Aral ng buhay. Unang-una. Pag kayo, habang malalakas pang magulang nyo, mag-aral kayo. Magsumikap kayo. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na habang buhay pagsisisihan nyo. Sumunod kayo sa magulang. At huwag kayong gagawa ng isang bagay na makakasakit sa damdamin ng magulang nyo. At pag sumikapan nyo makapagtapos ng pag-aaral at sa ganun, hindi mo nyo man masuklian yung hirap ng magulang nyo, kayo rin ang tatamasa habang buhay. Lalo na pag nagkaroon kayo ng pamilya. Yun, dasal lang lagi. Yun lang ang tanging natin kakapitan. Sa tingin niyo, Tay, himala po yung nangyari sa inyo? Pwedeng masabing himala. Kasi unang-una, sabi nga sa inyo, ako na yung mawawala. Pero bakit naunahan pa ako ng asawa ko? Kumbaga sana para lang akong sinagip ng asawa ko sa isang kumunoy. Parang inangat niya ako. Siya naman yung nalaglag. Na kahit anong atang ko sa kanya, hindi niya na kayang umahumpa. Kaya napakahirap. Pero ganun pa man, isa nga lang naipangako ko sa kanya na pasalamat ka na at ikaw ay nasa piling ng ating amang lumikha at huwag ka na akong mag-alala at sisikapin ko na maitaguyod yung mga bata kapag-aral at gabayan mo na lang kami ikaw. Total ikaw habang buhay ka ng papahinga, tingnan mo na lang kami. Gabayan.